Pakinggan natin si Mayor Matibag, ay si Director Matibag. Sekreto ng NBI, very unfair naman na tawagin kabubuan ng kataraan ng NBI na maglabas sa mga dokumento na matitibay. Very unfair naman yung tinatawag mo. Hanggang ad hominem ka na lang. Hanggang ad hominem ka na lang, depensor. Patunayan mo, depensaan mo. Kaya ka nga depensor eh. Depensaan mo na hindi totoo binibenta mo yung puday. Aray ko. Diba? 20,000 kada puday? Aray ko. Ha? Ano yan? Ba't 20,000 kada puday? Aray ko. Mahala. Diba? Putik, sabi nga ng tito ko, ano lang yan, 1.5, isa recto. Kaso may leak, may tumutulo. Sira nga lang, may tumutulo, may leak. Ang nakikita po kung kabubuan ng katangahan sa pangyayaring ito, ay yung inadamay mo iyong pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will cry na pinupolitika ka. Yung pong kanyang pagdadamay at pag-aakusa tungkol sa mga flood control na pati ang aking pamilya ay dadamay, kung meron po siyang malino na ebidensya, mag-aso siya. Kung tingin din po nila, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado doon na ginigipit si Mike Defensor, ay kasuhan po nila ang NBI, kasuhan po nila ako. Huwag na idamay yung ibang NBI. Nakita niyo naman po yung salita niya na maraming matituro sa NBI. Totoo po yan. Napakarami pong matino at professional sa NBI. Kaya naman po, lumabas po ng malinaw ang mga ebidensya nandito po. Ito po yung trabaho ng magigiting at maayos na NBI para po yung nakalayer at nakatago kumpanya ay mabuksan at mabuklat para maikapakita po ang illegal na gawain po ng isang organisasyon na nagtatago po sa kunyari na legal na kumpanya po. Kung nagtatago ka tinatago mo kunyari, legal, maayos, yung pala may prostitusyon, may human trafficking. Next question. Ma'am? Hi, Direk. I'm Jimpo from Inquirer. Direk, yung pinakita niyo po kanina, no, na yung unhealthy and working environment nga po doon sa Blue Hotel po and Cliff Point po, Chicago. Opo. Nung nakausap niyo po ba after the raid, yung victims po na 55 women, ano po yung mga salaysay na ibinahagi po nila? Meron pong mga, sila na rin po nagsalaysay kung ginagamit, kung bakit paano sila binibigyan ng mga yung packet na nandoon, meron pong kondom, merong... Putek, nilaglag ka na ng mga single mommies. Mga babayan, nilaglag na po ng mga single mommies. Akala ng mga single mommies, diba, KTV bar lang, magte-table ka. Normal lang po yun, pwede po yun. KTV bar, magte-table ka. Pero doon, iba po ang nangyari. Kinukulong po sila sa aquarium. Tapos, pag napili ka, diretso ka sa hotel. Nilaglag na po ng mga single mommies. Aray ko. Nandun na po lahat yung pakete na galing mismo dun sa Cliff Point at sa Chicago KTV. At sila na rin na nagkwento na wala namang ibang dumadaan doon sa mga handa na yun, kundi kung pagkakaroon ng transaction, yung babae, dadalhin doon sa kwarto kung saan yung Blue Hotel, ano po. So, na-recall po nila lahat yan. Yung sinasabi pong walang pilitan, tama naman na physically walang pilitan, pero exploitation based on their poverty, based on their needs. Sabi ko nga, yung profile nito, mga single mothers to mga Pinapi mo yung mga single mommies, minamahal yung mga single mommies. Diba? Binibenta mo mga single mommies? Shish! Hanggang sa nagsusuka na dahil pipipin silang uminom. Dahil magkano isang order ng beer doon, ng inumin? Mahal talaga. So pag marami kang nainom, maraming komisyon. Ganun po yung sitwasyon na nangyayari dyan.
Based po dun sa salaysay nila at investigation ninyo, yung 55 women victims po na yan, ay magkakakilala po ba? Saan po galing? At matagal na po ba sila na na-exploit po doon sa Sa iba-ibang company? lugar po. Iba-ibang lugar po, iba-ibang probinsya po sila nang galing. Yung iba nga po doon, nalaman namin nung sarana, doon na tumitira mismo. Doon na po sa Chicago KTV na mismo nakatira. Bali, isang person. Oh, kita mo? Dine-in sila doon. Aray ko. Kita mo? Para palang ano doon ha? Para palang Jollibee. Pagkuha mo, gusto ko si number 23. Sir, dine-in po, take out. Pero mo, ginawa mong parang Jollibee. Pagpili, 23. Dine-in, sir, o take out. Oh, tas alokin nyo, sir, may promo po kami ngayon. Anong promo yan? Anong promo yan? Pwede nyo po i-go large, extra bed. Go large, extra bed? Aray ko. Opo. Pwede nyo pong i-upgrade nyo po sa large yung bed nyo. Anong large bed? King size po o queen size? Aray ko. Talaga? Ayos yung promo nyo ah. Sige, dine-in ako. Aray ko. Oh. Diba? Dinaglag ka na ng single mommies. Related lang po ba yung nag-recruit sa kanila? Iba-iba po yan. Oh, may tanong, Sir Nyolo, meron din bang buy one, take one? Kapag naka-minimum, may ano sila loyalty card eh. Kapag naka-minimum, nag-purchase ka na ng 10 na babae, belibre ka isa pagbalik mo. Aray ko. Okay? Walang buy one, take one kasi yung ano nila, hindi yung magugustuhan eh. Pag binili mo yung isa, take home mo yung parking girl. Aray ko. Sa gabal lang. Kaya nga po ginawa ng sindikato, kaya po pumapasok tayo sa qualified human trafficking. And yung tungkol po doon sa nasabat nga po ng illegal drugs, who are taking these illegal drugs po based on your investigation? Well, meron pong personalidad at nakasuhan na po yun. Ngayon, ang tinitingnan po natin is the responsibility also of the owner and operator ng Chicago KTV dahil hindi po naman tago yung paggamit ng droga. Pagpasok pa lang namin ng pintuan, alam na namin yung amoy po ng pinagbabawal na gamot. Sa pool. And bukas na lang po, what time po kayo po, and personally po ba kayo ay pupunta rin sa pag-file? Hindi naman kailangan ako. We have agent on case. Ayan na. Bukas na po ipapile ha. Ayan na po ha. Pag-file dito. And last words na lang po, if you're confident na mananalo ang NBI nga sa pag-file ng kaso against former Congressman Defensor. Let me say this, no? Si Mike Defensor at kanyang pamilya hanggang ngayon, they're innocent until proven otherwise. Yun nga lamang, malakas ang ebidensya. Malakas. Kaya kung tinatanong mo ng confident, hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutugon doon sa Memorandum Circular number 20 ng Department of Justice that there is reasonable certainty of conviction. Patay. So, ibig sabihin, nakasisiguro ang NBI, ang mga nag-imbestiga dito, kaya nga medyo nagtagal ng 2 buwan sapagkat aming pinag-aralang maigi kung ano ang mga ebidensyang isusubite sa piskalya at eventually ang gagamiting ebidensya ng piskalya pag-akyat sa korte. Thank you, Direk. Next question po. Wala na. Kung wala na po kayong tanong, maraming salamat po for coming at salamat din po sa inyo, Director Melvin Matibag. Maraming salamat po at andirito po ang NBI para tulungan po kayong lahat. Kung meron po mga reklamo at sumbong, magtungo po kayo rito. Dito po sa NBI, puro mga professional. Bawal po ang bobo at tanga dito sa NBI. Maraming salamat po. Oh, bawal ang bobo tanga sa NBI. Narinig nyo? Kasi eto nga po, pinakita po ni Director Melvin Matibag ang access po. Papakita ko lang po sa inyo ha. Ayan po ha. Pakikita ko lang po sa inyo. Ayan. Na nakaplano talaga lahat, dinesign nila yung KTV at yung hotel for doing the human trafficking. Ito yung sinasabi kanina. Ayan no. Naka-identify ng Mike's room. Balik pa.
137, 132 to 137. Ayan, oh. Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. Putik, ang dami mong office, apat. Oh, kita mo po, may ebidensya, yari ka talaga. Patay ka na nito. Oh, ayan oh, may ebidensya po. Sapul ka, Mike's office. Bugaw. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi na alam? Wala siyang kinalaman dahil sa pagpapalit pa lang ng plano, na yun yung original na plano, hindi nila ipinaalam to. Oh, So ito, i-explain mo to. Tapos ito po, click point, east and rear Yung, elevation. yung likod na yan. Ito po yung likod. Oh. Diba, ang sinasabi nila, may fire exit daw sa likod. Oh. So dito makikita natin, Bridge puro na yun. bintana lang po yan. oh, Tapos itong baba na ito, bangin po yan. Wala. So, anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na. putik, kapul. May blueprint, bay. Boy, may blueprint. Aray ko. Sapul. May access eh. Oh, yan po, may access eh. Ayan ba yung pinupolitika, mga kababayan? May access po papasok sa hotel. Pag kumuha ka ng babae, may access. May ebidensya. Anong ginangal-ngal mo, Mike Defensor? Aray ko. Oh, Human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So, hindi sila ordinary, rito, lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. So, I noticed, oh, biro mo, may design po silang pinasa sa engineer's office ng City Hall. Pero po, binago po nila para mapagdugtong nila yung Blue Hotel at etong Chicago Bar. At kung makikita nyo po dito, mga kababayan, ayan o, etong pinakita ni Director Matibag na listahan niya po, ayan o, uling-uli o. 132 to 137. Ayan, no? 132 to 137, 132, 133, 134, 135, 136, 137. So, pitong kwarto po. Ha? 7 kwarto po ang ni-redesign di umano ni Mike Defensor. 7 kwarto. Oh. Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. Oh, yun. Sa pool. Oh. Nakalagay sa plano Mike's office. Pero KTV. 7 kwarto. Aray ko. Oh. Abay, tarantula. Oh. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi na alam? Oh, patay ka. Sino ngayon ang bobo tanga? Malalaman mo bukas. Hindi ka makapagsinungaling. Plano pala ang ebidensya eh. Yung plano ng structure, ang ebidensya kay Mike Defensor. Aray ko. So, paano mo papasinungalingan yon? Plano yon. Iba yung plano ng City Hall, iba yung nakalagay na structure ngayon, in-upgrade mo para makapag-iyutan. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Di ba? Iba po ang plinano niya para makapag-iyutan. Alam mo, gusto natin pasalamatan ng Bureau of Immigration tuloy. Ang National Bureau of Investigation na NBI dahil sa kanyang 100 days, ang dami pong accomplishment ni Director Matibag.
At ibang klase pong accomplishment yon. And kung hindi nga lang po nagkupal si Cayetano, malamang si Bato, napadala niya na rin po sa ICC. Kaso, sumakto naman po na pag-elect ni Cayetano ay lumabas ang ICC. Ang problema nga, nagkupal-kupal si Cayetano, kaya ito ay hindi natuloy. Di ba mga kababayan? Aray ko. Napakagaling po ni Director Matibag. Wala po tayong masabi dito sa taong to. Ibang klase po talaga. Kung siya po ay magtrabaho, kung siya po ay kumilos, kung siya po ay mag-aresto dito po sa mga nagkakasala. Kanina lang po, meron po silang inaresto na naman na isang wanted sa Interpol na Korean national. Tinabaho na naman po ng NBI at naaresto po. Ang galing po talaga ni Director Matibag, wala akong masabi. Ngayon, ano po mangyayari? Si Mike Defensor po ay makakasuhan bukas. Paano na ang 18 kargador? Wala na manager. Yan po nakakalungkot na balita. Ang 18 kargador po ay mawawala na ng manager. Pagkat makukulong po si Mike Defensor dahil wala pong piyansa yan. Qualified human trafficking yan. Diba? Nagsalita na rin po, diba? Nagsalita na rin po mga kababayan, ang mga single mommies, mga karayuma. Diba? Nakakaawa po talaga yung mga ganyan bagay, no? Yung mga single mommies po, nakakaawa po. Kasi, nagkamali na sila eh. Alam mo yun? Naawa ko sa mga ganyan eh. Ano yung mga kabayan, naawa ko sa kanya. Kaya ako pag binakita ko single mommies, inaano ko eh. Ako nagtitake care sa mga yan eh. Nakakaawa eh. Mga single mommies. Diba? Iniwanan na nga, tapos susunggaban mo na para gamitin mo sa ibang paraan, di ba? Aray ko. Lagi ako, sa lahat na kinahawaan ko, naawa ako sa mga taong sa mga taong namamalimos, naawa ako sa mga taong nagbabasura, pero pinaka nakakaawa ako talaga yung mga single mommies. Pag lumalapit yung mga single mommies, hindi pa nagsasalita, inaano ka na, kaya dito. Aray ko. Kaya malapit ako sa mga single mommies eh. Pero si Mike Defensor po iba ginawa. Iba po ginawa ni Mike Defensor. Pinagsamantalaan niya po ang weakness ng mga single mommies. Binenta niya po ang kanilang mga puday. Aray ko. Di ba? Ano mo, napakasama po noon. Nagkamali na yung mga puday nila noon. Pero, imbis na ituwid nila ang pagkakamali ni Mike Defensor, ibinenta po ang mga puday. Aray ko. Bawal na bawal po yun. Diba? Kaya bawal na bawal po yun. Diba? Kaya pala ang bait mo sa akin. Siyempre Lexo, si Alex. Aray ko. Diba? Si Mike Defensor, ang mahirap pa doon, kinulong po sila sa isang aquarium. Imagine niyo po yung senaryong gano'n, nakakulong po yung mga babae sa aquarium. Di ba? Okay lang po sana may tubig yun eh, para silang sirena eh. Aray ko. Pero wala akong tubig. Wala akong tubig eh. Napakalupit ni Mike Defensor, no? Kaya naman po natin yan, sa Biyernes, bukas na po yan, kakasuhan ng qualified human trafficking si Mike Defensor. Dahil po, sa kabi-kabila po reklamo na nakita ng NBI. Eto po, may droga rin po pala, bago ko makalimutan hindi lang po to qualified human trafficking. Illegal possession pa po to of drugs. May drugs pa. Diba? May drugs pa. Kung ako sa'yo, Mike Defensor, hindi mo na pinapadrugs sila eh. Yung mga parokyano mo, binibigyan mo na lang ng Idol Rapi Tulpo. Robust!
Aray ko. Diba? Mali ka rin eh. Dapat, hindi mga ecstasy ang nilalagay mo dyan. Mga, ano, lagyan mo ng robust! Aray ko. Diba? Kung robust lang sana ni Idol Rapi, save ka pa. Mabibili mo yan sa mga butika at mga drugstore. Meron po tayong robust at meron po tayong robust extreme. Odette Chari, di ba? Aray ko.